Good morning po sa lahat. Isang mapapag-alang araw po muli sa bawat isa na tayo po pinagsama-sama ng Panginoong Diyos para sa araw ng Martes. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po binigyan ng Diyos ng pagkakataon na tayo po ay makapag-aral muli sa tanang buhay. Salamat po sa mga FIBA Pastors. Good morning po sa inyo lahat, sa mga members po na naka-tune in po ngayong umaga bago sila pumasok sa kanilang mga trabaho at sa mga anong activities po this full day ay nawa po kayo po pagpalain ng Panginoon. Ganun din sa may mga birthday sa araw na to, sa may mga wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa lahat. And nawa po kayo po pagpalain ng Panginoon. And ganun din sa mga mag-a-apply, kayo ay pagpalain ng Panginoon. And sa lahat ng mga nag-aaral, sa mga kanilang mga modules, kayo bigyan ng Diyos ng talino. Amen, na talagang ang Diyos magbigay ng supply ng inyong mga pangailangan din. Ganun din sa mga pastors natin na naka-tune in, na napakaaga pa lang, talagang they pray and they take devotion sa Panginoon, and especially naka-tune in ngayon sa Salita ng Buhay. Ay maraming salamat po. Salamat din po kay Pastor Joe, talagang patuloy na pinapalagana pa sa Salita ng Buhay sa kanyang pagtyaga at pagpa-facilitate ng program para sa mga FIBA group natin na talaga patuloy tayong pinapalakas na ito ang ating spiritual life. And salamat sa Panginoon dahil ako po ay muli naimbitahan sa araw na ito. Kaya sige po, hindi na po tayo magpapakatagal, tayo po ay mag-aral sa salita ng Panginoon. Let's open our Bible po sa Jeremiah 23 verse 29. Jeremiah 23 verse 29. Ito po sabi ng Biblia, one verse only. Sabi ng Bible, "Is not my word like a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces?" Yan. Ito po sabi ng Biblia sa atin. Kaya topic po natin for this morning is about the Word of God is like a hammer. The Word of God is like a hammer. Kaya tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos naman sa langit, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya na pinagkaroon ni Lord sa amin, na kami po ay mag-aaral yung salita, pagpalain ni Lord, na ito po ay tumalima sa aming puso't isipan. Patawad, Panginoon, kung meron po kayo nakikita kasalanan sa aming mga puso't isipan, Panginoon, dahil kayo po pa ng Diyos na nakakabatid ng lahat, Panginoon. I-bless rin, O Lord, Ama, na kay Lord naman ang inyong Holy Spirit ang siyang maggabay sa amin. Kay Lord ang siyang maggabay, Panginoon, sa lahat ng mga activities, Lord, namin this whole day, na kay Lord lamang siyang may taas, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan ng gospel dito sa bansang Pilipinas para ipahayag online man, street preaching man, knocking on doors, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat dahil dito sa bansang ito, dito sa aming bansa, naming inang bayan ay patuloy na pinapanaganap ninyo ang pagpapahayag ng inyong banal na salita, Panginoon. Kaya binabalik ko po ang salamat sa matamis sa paan ni Kristo Jesus sa Misaya ng Israel. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Ano po, na tayo po ay binigyan ng salita ng Diyos para lalo tayong lumago sa ating spirito at katotohanan. Sige, sabi ng Bible, the Word of God is like a hammer. Amen. Sabi ng Oxford Google meaning po ng hammer is it's a noun word, a tool with a heavy metal lead mounted at the right angle at the end of a handle used for jobs such as breaking things and driving in nails. Amen. Ibig sabihin po itong hammer or martilyo sa Tagalog. Okay? Ito po ay may bakal, may handle, at meron siyang ang purpose niya is to break things, or pwedeng siyang pwedeng manira ng mga bagay, especially sa mga nagkakarpentero, especially sa mga pastors ngayon na talaga nagpapatayo ng kanilang mga auditorium, kanilang mga facility, pinapaganda pa unti-unti. Kailangan ng martilyo eh. Okay, para kung if ever may babaklasin na kisame, may babaklasin na kahoy, okay, yan yung mga kailangan na ginagamit na tools, okay, para maging maayos at para madaling, kasi pag kamay naman ang gamitin, mahirap, di ba? Masakit naman kung kamay natin ang gagamitin natin para masira isang bagay, di ba po? Kaya madaling gamitin ang hammer or tools na to para ay ito po ay madaling masira, okay? And ganun din, ang hammer din or ang martilyo, tulong din siya para mag-build ng isang bagay. Okay, para sa paggawa naman. Okay, kaya sabi ng Bible, "Is not my word like a fire," sabi ni God, said the Lord, "and like a hammer that breaketh the rock in pieces." Okay po.
may dalawang uri lang akong pwedeng i-share sa inyo ngayong umagang ito na talagang pinapainis sa atin ng Panginoon. The Word of God is like a hammer. Amen? Number 1, according sa verse 29, na talaga pinapakita dyan is like a hammer that breaketh the rock in pieces. Amen? Kaya number 1 po na naobserbahan ko, the Word of God is like a hammer. Is number 1, it can break our bad habits. Amen? Bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya or bago mananampalataya, okay, may mga bad habits tayo minsan. Okay, kung hindi man minsan kadalasan, or kung hindi man minsan, ito po ay paunti-unti na natatanggal sa atin. Pero, sabi ng Bible, it can break our bad habits. Okay, kaya sabi nito, like a hammer that break the rock in pieces. Kasi tayo mga minamahal, matigas tayo eh. Tama? Kaya tayo kailangan, may time na pag ang pastor, pag nasa church, minsan nagagalit tayo, na para sabihin, pambira naman si pastor, lagi nila ako pinapatamaan. Tandaan natin mga minamahal, hindi po si pastor nagpapatama sa'yo. Okay? Kundi ang Holy Spirit of God speaks to you. Amen? Na ikaw ay kinigising ang iyong kaluluwa na talagang dapat ikaw ay matuto, umalis sa mga maling gawain para ikaw ay maging kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya tayo bilang isang mananampalataya, isa sa mga ito lang, meron lang akong mga unting mga bagay na ito ay madalas natin nagagawa. Okay? Especially pagsisinungaling. Okay? Yan yung mga basic eh. Kahit white lies, kahit anong uri ng lies ba yan? Okay? May white lies, may black lies ba? Hindi ko alam eh. Pero sabi ng Bible, ang lies ay kasalanan sa Panginoon. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Bakit? Kanino ba ang kasalanan nagmumula? Okay? According sa John 8:44. Ito sabi ng Bible sa atin, ye are your father, the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Big sabihin po mga minamahal, kung ito ginagawa natin bilang isang Kristiyano, dapat po huwag na natin gawin. Bakit? Hindi gawain pala ng Panginoong Diyos yun. Okay? Gawain pala ng demonyo pag ikaw pala ay nagsisinungaling. Amen? Kaya tayo bilang mananampalataya, galit na galit sa Satan. Kasi bakit? Kasi ayaw mo na magsinungaling eh. Okay? Kaya dapat tayo bilang isang Kristiyano, patuloy tayong lalakad at hahanapin natin ang katotohanan sa Panginoon. Kasi yan yung mga bad habits. Minsan na hindi natin ito napapansin. Okay? Akala natin simple lang. Pero malaking bagay na pala pag balagi natin nagagawa. Amen? Kaya that's why ayaw ng Diyos na tayo ay lagi sinungaling. That's why the Bible tells us that the Word of God is like a hammer to break those things. Okay, na kailangan baguhin natin ang ating pananaw, baguhin natin ang ating pamumuhay. Ayan, yun yung mga bagay na dapat ayaw ng Diyos na tayo ay maging isang taong sinungaling. Okay? Ano pa? That it can break our bad habits. Okay, sabi po dito sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. Maliwanag po ito, no? Sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 10, for even when we were with you, thus we commanded you that if any would not work, neither should he eat. Ibig sabihin po, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ng Panginoon, ayaw ng Diyos na ikaw ay maging tamad. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, bilang tumanggap sa Panginoon, dapat po tayo ay masipag, kumikilos tayo. Kasi ayaw ng Diyos na tamad tayo. Amen? Kumbaga, ang Diyos binigay na lahat ng pagpapala. Okay? Lahat ng resources. Pero ayaw mo pa rin. Kasi sabi mo, Lord, dapat ngayon ang hirap-hirap ko pa rin. Eh, binigay na nga sa'yo ng Diyos ang lahat eh. Okay? Nandyan na sa'yo. Ang kailangan mo lang, you should to take action. Okay? Kailangan mo lang kumilos. Pagganahin mo yung isip mo na binigay sa'yo ng Panginoon, yung ability na meron ka, yan ang kailangan mong gawin. Amen? Dapat, yan ang kailangan natin. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, huwag natin, bilang mga Kristiyano, huwag natin tayo mag-tolerate ng mga taong para sila ay maging tamad. Dapat turuan talaga natin sila na maging masipag sila. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos na tamad tayo. Amen? Kaya yan ang isa sa mga break habits natin na dapat ito ay maputol, mawala sa atin yung pagiging sinungaling. Kasi ang gusto ng Panginoon sa John 8 dito, sabi ng Bible, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen? Kaya gusto ng Panginoon na, kasi ang pag-ibig ng Diyos, mahal niya yung mga nagsasabi ng tapat. Amen? Amen po ba mga minamahal? We should tell to God that what is truth, especially to others. Especially pastors, we should
share natin kung ano yung katotohanan. Amen? Kailangan natin na sabihin kung ano yung truth. Kasi ang truth, yan ang pinapanigan ng ating Panginoon. Especially from the Word of God itself. Kailangan sabihin natin ang katotohanan. Pag sinabi ng Diyos na may impyerno, may impyerno. Pag sinabi ng Diyos na may langit. Amen? Bakit? Sa Biblia po yan. At kailangan natin i-proclaim yan sa lahat ng tao. Pero, sabi ko nga sa inyo, be watchful. Okay? Be watchful sa lahat ng mga sasabihin natin. Alam naman natin yung katotohanan, pero dapat, bago mo sabihin yung katotohanan, dapat aralin mo muna kung paano mo siya, especially sa mga nagbabalak mag-mission sa iba't ibang lugar. Okay? Sa iba't ibang lugar ng panig ng mundo. May mga kultura yan. Dapat aalamin mo muna. Pag-aralan mo muna. Okay? Hindi basta atake lang ng atake. Okay? Wala pong knowledge po doon. That's why we need to understand the culture itself bago tayo magsabi ng katotohanan sa isang tao. Amen? Kasi gusto ng Panginoon maging yung kanyang word is mapaabot doon sa tao na yon. Amen? Kaya kailangan mga kapatid, di ba sa mga Israelite nga di ba? Ngayon sa mga IBGM, sa mga missionaries from IBGM, they did not share the gospel again, papunta agad sa mga Israelite. Okay? They tell the truth na hindi agad-agad na talagang sabihin nila na kailangan nila si Jesus Christ. Bakit? Kasi offended sa kanila ng pangalan ni Jesus Christ. Anong ginagawa ng iba bilang mga missionary? They commit a friendship. Okay? Meron silang strategy. Okay? Meron silang plan. Okay? Para unti-unti, okay, masabi yung katotohanan sa ibang tao. Maliwanag po ba mga minamahal? Kasi ayaw naman natin maging sunod. Pag dinirect to the point naman natin, i-batch tayo agad. Okay? Kaya dapat aralin natin, pag-isipan, okay? Kaya tayo bilang isang Kristyano, we should, isa sa mga bagay na ayaw ng Diyos, talagang, alam naman ng Diyos, ayaw ng Diyos ng sinungaling. Pero dapat isipin mo din. Okay? Especially sa mga nagbabalak maging misyonaryo, especially sa mga missionaries for the Jewish people. That's why we need to know the truth and strategy. Okay? Para maapabot sa kanila ang evangelism from the Word of God. Amen? Kasi sabi ng Bible sa atin, it can break our bad habits. Amen? Yung hammer, nakakatulong siya para mabali yung ating mga maling prinsipyo. Yung ating mga maling paniniwala, yung ating mga maling practices, especially yung pagsisinungaling, pagiging tamad. Okay? Ayaw ng Diyos na tamad tayo. Amen? Because God loves the responsible. Mahal ng Diyos ang masisipag. Okay? Pag masipag ka, alam mo yan sa sarili mo, alam mo yan na talagang ang Biblia mismo, hindi pwedeng pinapakain ng tamad Okay? Kaya dapat tayo ay maging responsible sa lahat ng ating mga ginagawa sa biyaya ng Panginoon. Number 2, okay, according sa Jude 20, yan, sabi ng Bible dito, maliwanag po ito. Jude 20, sabi ng Bible, but ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Amen. Kaya maliwanag po na the Word of God is like a hammer. It can use for building our lives. Amen. Ang purpose naman po nito na ang hammer is it can use for building. Okay? Yung mga buhay natin. Okay, kanina dinurog tayo, binibreak yung mga bad habits natin. Ngayon naman, ang hammer naman it's a good tool para tayo naman i-build up. Okay, build up tayo sa Panginoon para tayo ay maging mga buhay na lumalakad sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa Romans chapter 5 verse 10, maliwanag po ito sabi ng Biblia sa atin Sabi ng Bible sa atin, Romans chapter 5 verse 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God by His death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Kaya maliwanag po mga minamahal na yung salita ng Diyos, yung ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, okay, reconciled our life to God. Amen? Makikita po natin sa Bible, sa Word of God. Okay? Pinapatunayan ng Panginoon na yung kanyang salita. Okay? Ito yung ating pinanghahawakan. Uphold natin ito mga minamahal. No? Na yung salita ng Diyos, ito po ay nagre-reconcile sa atin sa harapan ng Panginoon. Amen? Ano pa po? According sa book of John chapter 1 verse 12. Maliwanag po yan
Na John 1:2 sabi ng Bible dito sa atin, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe His name. Kaya tayo bilang mga anak ng Panginoon, restore our relationship to God. Amen? Bilang anak ng Panginoon, it can use building our lives, okay, to restore our relationship to God. Amen? Salamat sa Panginoon dahil si Jesus Christ namatay sa krus ng Kalbaryo at nalaman natin yan. At tayo po ay nakikonnect muli sa Panginoon. At tayo po ay ginawa ng Diyos na kanyang mga anak. Amen? Salamat sa Panginoon dahil naunawaan mo yung salvation ng Panginoon. And yan ang plano talaga ng Diyos. Na lahat ng tao is masave. Amen? Na lahat ng tao ay makarinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya dapat tayo bilang isang anak ng Panginoon, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, okay, individual believer, we should share the gospel to everyone. Amen po, yun ang ating goal. Okay, ano pa po? According sa sabi ng Bible sa atin, Hebrews chapter 12 verse 2. Okay po, maliwanag po ito Nasasabi ng Panginoon sa atin na okay, sabi ng Bible sa atin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kaya tayo, big sabihin po, it can use for building our lives is to, sabi pa to strengthen our faith to God. Amen? The Word of God is like a hammer that can strengthen our faith to God. That's why we should look to Jesus Christ alone. Amen? Na tayo bilang anak ng Panginoon, titingin lang tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Huwag na natin tumigin sa paligid natin. Okay? Na nakakatisod. Okay? Kaya kung nakakatisod man, okay, kailangan lang natin mga minamahal, we look to God. Okay? Bakit? Kasi ang tao may kahinaan may kakulangan. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron tayong Biblia, yun ang titignan natin. Yun ang susundan natin. Yun ang ating ipapractice. Amen? Bakit ka natitisod? Baka mamaya kulang sa pagbabasa ng Biblia. Bakit ka natitisod o na-offend ka sa tao? Dahil lagi ka nakatingin doon, hindi ka nakatingin kay Kristo. Amen? Kaya kung ikaw ay nakatingin kay Kristo, hindi ka matitisod. Amen? Bakit? Looking unto Jesus. Matatapos mo ang iyong buhay pananampalataya pag ikaw ay nakatingin kay Kristo. Lahat naman tayo may mga fault Lahat naman tayo may mga kakulangan. Okay? Lahat naman tayo pwede may masabi sa isa. Meron tayong mabuting side, meron tayong bad side. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi tinignan ni Kristo yun. Ang tinignan ni Kristo kung paano ka bumalik sa Kanya. Kung paano ka lumakad sa Kanya. Kaya that's why we need to strengthen our life towards to God. Amen? Yan ang purpose ng salita ng Diyos na bilang isang hammer. Inuukoy tayo ng Panginoon. Inuhulma tayo ng Panginoon. Amen? Little by little. Kaya kailangan bilang Kristiyano, magpaturo lang tayo sa Panginoon. Kung ikaw na nasasaktan, salamat. Dahil bakit? Binabasag ng Diyos yung mga maling paniniwala mo. Amen? Kung ikaw naman ay nabibless, salamat sa Panginoon. Dahil bakit? Binubuo ng Diyos ikaw. Inuhulma ka ng Diyos sa kanyang kabanalan. Amen po, no? Mga minamahal. Kaya bilang anak ng Panginoon, ito ang conclusion natin. The Word of God is like a hammer. Is the Word of God is like a hammer, signifies that our God is the one that designed our life and we need to obey wholehearted. Amen, mga minamahal, no? Kaya sa tanang Panginoon, bilang isang martilyo or bilang hammer, okay, ito po ay disenyo ng Diyos, okay, na ikaw at ako ay mabago para sa kanyang kawalhatian. Amen po, mga minamahal. Nanawa po mga kapatid, ito pong salita ng Diyos na ito ay hindi lang po ito ngayon lang. Okay, dapat po ito salita ng Diyos na ito po ay tumalima sa puso ninyo, na patuloy nyo po itong namnamin. Okay, na patuloy nyo pong mahalin ang salita ng Panginoon. Kahit ito po ay masakit. Okay, bakit? Kasi gusto ng Panginoon ikaw ay matuto at mabago at maging kaaya-aya tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya nawa po kayo po pinagpala ng Panginoon ngayong umaga, na nawa po ang salita ng Diyos ay nag-significance po na ito po ay isang hammer. Amen. Kaya tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoon ng Diyos ng Israel. Let's pray. Panginoong Diyos naman sa langit, kaya Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na talagang ipinakita niyo, Lord, sa amin kung gaano kahalaga ang inyong salita bilang isang hammer, Panginoon. Alam ko po na may time na ang inyong salita ay talagang masakit sa amin. May time na
hindi namin maintindihan ang gusto nyo pong ibahagi, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil itinuturo nyo sa amin little by little, Panginoon, na gusto nyo po pala kami maging maayos, maging maganda kami sa inyong harapan. At higit sa lahat, Panginoon, kami po ay patuloy na pagtibayin ninyo, Panginoon. Hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoon, matagpuan nyo, Lord, ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga pastors na nagtatyaga. Panginoon, salamat sa mga pastors na nagpipray. Salamat sa mga pastors na talagang dedicated sa ministry, Panginoon. At ganoon din sa mga members na katuwang ng pastor, Panginoon, na sila po yung tagahayo. Panginoon, I pray for them. Nanawa po, Panginoon, tulungan niyo, Lord, sila na bigyan niyo po, Lord, sila ng lakas, Panginoon, at patuloy niyo, Lord, silang biyayaan ng inyong karunungan at ng inyong kaawaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay patuloy na lumalapit, Panginoon, sa inyong banal na trono. At kami po ay tulungan niyo ninyo na itong aming devotion na to ay tumalima sa aming puso't isip, Panginoon. At ito po ay magiging baon namin habang kami po ay lumalakad, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito. Salamat, Panginoon, dahil sa kalayaan ng gospel. Salamat, Panginoon, sa Bible na aming nababasa, sa aming personal devotion, sa aming prayer time. Kay Lord ang siya mangunat magaway, Panginoon. I-bless rin po, Panginoon, ang bawat isa sa mga kanilang activities this whole day. Kay Lord ang siya magpala. At maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ang aming source of strength, Panginoon. Kaya binabalik ko pong pagpapasalamat sa matamis sa Panginoon Kristo Jesus sa Misayan Israel. Amen. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga sa salita ng buhay. Amen. Sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. Nanawa po kayo po yung pagpalain ng Panginoon. May the Lord God bless you always po. And salamat po sa mga FIBA pastors, sa mga members po na alam ko na nagmamadali na para pumasok. Amen. Salamat po sa mga workers of the church na talagang nag-online muna para sa devotion na to bago sila mag-visit or may Bible study or may mga kailangan sila kausapin sa church. Amen. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa salita ng buhay na ang topic natin is about God. The Word of God is like a hammer. Amen? Kaya tayo po ay magkita muli sa mga susunod na araw. Amen? May the Lord God bless you po and enjoy niyo po this whole day and this whole week. Amen? And mag-ingat po ang lahat. Amen po. Be safe always. And God bless po. Thank you po. Thank you po, Pastor Joe. Salamat po sa lahat ng mga pastors, FIBA pastors. Good morning po sa lahat. May the Lord God bless you this whole day. God bless po. Bye-bye.